Ngayong umaga ay papasok na naman ho ako sa aking trabaho. Naglalakad na nga ho pala ako sa kahabaan ng kalye ng Jesmo. Charot! Habang naglalakad nga ho pala ako papuntang Science Park ay may nakakasalubong na ho ako mga katrabaho ko na ang labas ho ay 5:30 kaya ho ako ay nagmamadali na. Nang makapasok na ako dito sa Science Park ay may nakikita pa naman ho ako mga katrabaho ko kaya kung maiwan man ako ng shuttle ay may makakasama kong maglakad. Yan na nga ho pala at paalis na yung shuttle namin. Paglabas ko ng hapon, dumiretso naman ako sa bilihan ng gulay. Ang binili ko nga pala yung repolyo at carrots at nagdagdag na rin ako ng sibuyas. Pagkatapos kong mamili ng gulay, nagdiretso naman ako sa karnihan at bumili ako ng karne. Pagdating ko nga ho pala dito sa boarding house, nagpalit lang ho ako ng short tapos nagsimula na rin ako maggayat ng repolyo. Yung tama ho lang panggisa. Pagkatapos ko nga pala maggayat ng repolyo, sinunod ko naman tong carrots. Hinati ko lang sa gitna tapos hinati ko naman ng maninipis. Ginayat ko lang din ng pa-slice. Isang pirasong carrots lang ho yung binili ko. Tapos yung repolyo naman ay kalahati lang at medyo mahal ang gulay. Pagkatapos ko magayat ng carrots, ang sinunod ko naman yung bawang. Hinati ko lang din ng maliliit. Pagkatapos sinunod ko naman tong sibuyas. Hinati ko lang din ng maninipis. Nalimutan ko nga palang bumili ng Baguio beans. Pagkatapos ko magayat ng sibuyas ay nagsalang na ako ng kawali. Tapos kapag mainit na yung kawali, nilagay ko na yung karne. Hinalo-halo ko muna para hindi magdikit sa kawali. Tapos naglagay din pala ako dyan ng kaunting asin at ng umami. Para mamaya pag wala ng sabaw ay may lasa naman. Kapag wala na siyang sabaw, saka naman ako maglalagay ng mantika. Tapos hahalu-haluin ko lang hanggang sa maging brown. Kapag brown na, ilalagay naman natin sa gilid. Pagkatapos, igigisa ko naman yung bawang. Tapos, isusunod ko na rin yung sibuyas. Igigisa-gisa lang natin. Tapos, saka natin imimix yung karne. Maglalagay na rin tayo ng carrots. Kapag naigisa natin yung carrots, ilalagay naman natin yung repolyo. Tapos, hahalu-haluin lang natin ito hanggang sa maluto. Maglalagay naman tayo ng pampalasa ng toyo, umami at paminta. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa maluto. Kapag luto na, saka na muna natin hahanguin. Kapag nahango na natin yung gulay, maglalagay naman tayo ng tubig sa kawali. Tapos pakukuluan lang natin to. Kapag nakulo na yung sabaw, saka naman natin ilalagay yung pansit. Tapos maglalagay na rin tayo ng pampalasa ng toyo, paminta at nor cubes. Halu-haluin lang natin para mag-mix yung lasa sa pansit. Tapos kapag medyo luto na yung pansit, ilalagay naman natin yung mga gulay. Halu-haluin lang din para magsama-sama silang lahat. Hintayin lang natin maiga-iga yung sabaw para manuot yung lasa sa pansit. Yan guys, luto na yung ating pansit bato at pwede na tayong kumain. Ako nga ho pala magsasandok na dyan at ako'y nagugutom na. Tapos masarap nga ho palang kainin yan kapag mainit pa. Naggawa nga din pala ako ng panlagay natin sa pansit. Bali nagtimpla ako ng suka, paminta, sili, sibuyas, at kaunting asin at naglagay na rin ako ng asukal para manamis-namis yung lasa. Kapag nga ho pala kayo nagluto din ng pansit, ay mag-try din ho kayo magtimpla ng suka at masarap ho yan. Ito nga palang niluto kong pansit ay tira pa ng mga katrabaho ko na nag-food trip dito sa boarding house. Kahit nga pala medyo may amag na yan ay niluto ko pa rin. Sayang naman ho kung itatapon ko lang ay pwede pa naman ho. Pero hinugasan ko naman bago ko yan lutuin. Ako nga pala nagmamadali na rin kumain dyan at may pupuntahan pa kami. Nagkayayaan nga pala kami pumunta ng peryahan. Pagkatapos ko nga ho palang kumain ay nagpalit lang ho ako ng damit kasi nga ho napagpawisan na nung ako ay nagluluto. Naglalakad na nga pala kami papuntang peryahan. Pagdating nga pala namin dito sa peryahan, napakarami nga ho palang tao. Paano ba naman hindi dadami ang tao dito ay malapit lang ito sa Terrelay. Tapos marami din boarders na nagtatrabaho sa Science Park. Tapos pagdating namin dito, nakita namin yung aming katrabaho na naglalaro din pala dito sa piso-piso. Ako naman ay tamang panuudlaan dito sa color game na hinahagis ang bola. Tapos ang tatamaan mo ay pagkain. Ang taya mo naman ay 5 piso. Dito nga pala ako naglaro. Dalawang kamay. Aray ko tinatamaan ako. Shooter yan.
2020 pa yung ano. Pagkatapos namin maglaro, umuwi na kami pero dumaan muna kami ng 7-Eleven. Dahil nga sa sobrang init ay naisipan namin bumili ng ice cream. Dahil sa dami ng mga tao naglalaro, hindi ka na makasingit sa laruan. Wala nga palang rides, ang meron lang doon bingguhan, color game at hagis piso. At katulad nung aking nilaro, yung binabaril, basta hindi ko alam yun na yun. Naglalakad na nga pala kami pa uwi. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye!